Magandang araw mga kapolitika at officially ay nagtapos na nga itong journey ni Chelsea Manalo dito sa top 30 sa Miss Universe 2024. Ating pag-uusapan kung ano nga ba ang dahilan at yung rason kung bakit hindi siya nakapasok sa top 12. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So nagtapos na nga po itong journey ni Chelsea Manalo dito sa Miss Universe at hindi na siya natawag doon sa top 12. At ating pag-uusapan kung ano nga ba talaga yung naging rason bakit hindi na siya nag-advance doon sa top 12 dito sa competition ng Miss Universe. Kasi ilang buwan na rin na pinag-uusapan natin itong Miss Universe at yung iba't ibang mga beauty pageant at itong ating kandidata na si Chelsea Manalo. So basically ay ngayon nagtapos na nga at nakita na natin yung resulta officially. And ako personally mga kapolitika ay hindi ako hindi ganoon kalaki ang naging impact ng naging resulta dito sa Miss Universe dahil nga nag-post na ako kahapon. Ang sinasabi ko ay hindi na rin po ako nag-expect ano man ang mangyari dito sa magiging resulta ng laro ni Chelsea sa Miss Universe. And doon sa mga nakaraang linggo, nakaraang buwan ay nagsabi tayo na meron tayong talakayan which is in positive side ni Chelsea Manalo dito sa Miss Universe, and meron din po tayong negative side. Okay, so dito ay balance yung ating talakay ng mga issue at yung mga ganap niya dito sa kanilang beauty contest. But ngayon ay mag-focus tayo kung bakit nga ba talaga natalo at nalaglag itong si Chelsea Manalo. Tayo ba ay naniniwala na talagang niluto at talagang nilaro ng Miss Universe ang resulta dito sa kailang beauty contest? So ako personally, ang aking masasabi, akong personal na opinion ay talagang meron yan. Merong impluensya, yung sinasabi na nga natin, yung kapangyarihan ng pera at impluensya dito sa kailang beauty pageant. And the fact na puro Latin yung mga judges, ang sinasabi nga nila ay pageant daw ito ng mga Latinas, which is paka na ito nung business partner ni Anja Rotatip na si Raul. So basically siya ang naglagay ng mga Latina na mga judges dyan sa Miss Universe. So dito ay talagang disappoint ang mga Pinoy sa naging resulta ng Miss Universe 2024, especially doon sa top 12 kasi merong mga doon na talagang pinilit na ipasok, especially itong si Thailand, itong si Canada. So wala na po tayong magagawa dyan mga kapolitika kundi mag-move on dahil nga yung sinasabi natin na influensya. Okay, yung influence ni Anja Rotatip dito sa Miss Universe, at ang sinasabi na nga natin doon na talagang malaki ang kanyang magiging role dito sa maging resulta ng Miss Universe. Syempre kasi siya yung may-ari, so siya yung magde-decide kahit sino pa yung mga gugustuhin ng mga judges. So dito is sa top 5 hindi rin nakapasok itong si Pero, at nakita ko nga doon na talagang parang nagwala itong mga audience. So wala na po tayong magagawa dito sa naging resulta kundi tanggapin at mag-move on kasi hindi pa naman ito ang katapusan ni Chelsea. Pwede pa siyang sumali sa ibang mga beauty contest. But sa tingin ko yung deserve ba talaga ni Chelsea na makapasok dito sa top 12? Well, sa tingin ko base dun sa kanyang performance ay hindi naman lingid sa ating kalaman. Talagang nag-perform at maganda yung ipinakitang aura ni Chelsea Manalo. So basically deserve niya yun at wala tayong question dun mga kapolitika, wala tayong issue. So yun po ang ating naging opinion, at sa tingin ko naman ay tanggap naman na ni Chelsea Manalo itong naging resulta ng Miss Universe 2024. At ganun po talaga ang buhay mga kapolitika, wala na po tayong magagawa. Merong mga bagay na hindi natin kontrolado. Okay, meron tayong mga gusto na hindi sang-ayon sa atin ang pagkakataon at panahon. Okay? So sa tingin nyo ba, in your own personal opinion, ay talagang may dito, merong foul play dito sa Miss Universe at naging resulta na kung saan sa tingin nyo ay niluto itong nakapasok dito sa top 12 and then sa top 5? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.